Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa ginawang seremonya sa Malacanang, yung tinatawag na 2024 Walang Gutom Awards, na kung saan pinagmalaki ng Pangulong Marcos Jr. na ang dream niya is walang magugutom na Pilipino. Okay, gusto ko lang i-remind na meron na po tayong stock ng dark chocolate. Pwede nang mag-text o tawagan itong number na ito. 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve, first week of July ang delivery. Okay, so ang DSWD meron siyang programa na No Hunger o Zero Hunger by 2027. At yan ang palaging binabanggit ng Pangulo. Wala daw sa kanyang panunungkulan, darating ang panahon, walang magugutom na Pilipino. Okay, so may mga awardees sa mga local government units, barangay level, municipal level, city level, and provincial level. May mga nanalo, mga finalist. Yun, pumunta sa Malacanang, binigyan ng award with cash prizes pa. Okay, so ito ang talumpati ng Pangulo. Pakinggan muna natin sandali bago ako magbigay ng reaksyon. It is a day today filled with promise and opportunity as we address a matter of utmost significance that affects millions still of fellow Filipinos, and that is the problem of hunger. Our ranking in the Global Hunger Index, or GHI, is also far from ideal, with the country scoring 14.8 or moderately hungry, which fares below the regional score of East and Southeast Asia of 8.2. We are aware of the challenges that we face, but we see the potential to change this situation. We see this in our NGOs and social workers, our partners from the diplomatic corps and the different international agencies, the social workers who are reaching out to help as much as they can, in our many communities coming together so as that we can feed the hungry and the less fortunate. In every Filipino working hard to provide food for themselves and for their families. However, even as the national government is more than willing to take the lead in helping address this problem of hunger through these programs, we acknowledge that we also need to tap and partner with our local governments. And that is why today we confer the Walang Gutom Awards, or the WJ, to recognize the local governments that have been exceptional in addressing hunger in their communities. I thank the Galing Po Foundation and the DSWD, led by Secretary Rex Gatchalian, for coming up with this initiative. We need more LGUs like you to achieve our mission of Walang Gutom by 2027. And I pray that this year's awards will also spur and inspire other LGUs to replicate your successes across the country. I call upon our government and our partners from the private sector, from the non-profit organizations, citizens, our friends in from the international community, and citizens to work together as a united front and walang gutom advocates. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. So, wala nang gutom. Wala nang gutom. That is my dream. Wow! Ang galing. Kung pakinggan mo ang talumpati ng Pangulo at hindi mo pag-isipan ng husto at maniniwala ka, ay talagang mapapalakpak ka. Parang kita mo talagang super matulungin, super mabait, super gusto niyang tumulong. But the question is, posible ba
realistic ba na sa kanyang termino, walang magugutom na Pilipino by 2027 or by 2028? Masyadong masyadong the most promising president. Walang problema sa programang ito. Maganda nga kung sana magkatotoo. Kaya lang, it gives false promises to the people. I'm sorry, para sa akin ito, panloloko Dahil hindi mangyari na makakamtan nila yung walang magugutom na Pilipino. Kalokohan yan. Kung walang magugutom, bakit pa sila magbenta ng laon, bulok, mabaho na NFA rice? Hintayin pa nilang mabubulok bago ibenta ng mura. Noon pa sana. So, ito, nakakadismaya itong mga ganitong mga speeches na hanggang salita lang, kulang naman sa gawa. By the way, nailista ko yung mga awardees, congratulations sa mga awardees. Kunin ko lang yung listahan ko, Kasi kung talagang seryosuhin yung talagang tumulong na walang gutom o malesen, dapat yung ganun, minimize hunger. Kailan yung zero hunger? Imposible, suntok sa buwan. Kalokohan yun. Lessen, minimize hunger. Okay, basahin ko lang yung mga nanalo, Congratulations sa barangay level. Yung Barangay Commonwealth sa Quezon City, meron silang programa na Rescue Food Basket Program. And then, Barangay Naggasikan, Santiago City sa Isabela, meron silang gulayan sa bawat bakuran. Sa municipal level, Bacnotan, La Union, meron silang SIBOL program, meaning Sustainable Intervention to Break Hunger and Zero Malnutrition. Ito yung mga nakakainis. Zero hunger, zero malnutrition. To me, that will never happen. Okay? Palumpon, Leti, meron silang adlaw sa Danggit. Asuncion, Davao del Norte, meron silang intersectoral participation, our way to combat malnutrition. Sa city level naman, ang mga nanalo, Bago City, Negros Occidental, Cadiz City sa Negros Occidental, and Mati City sa Davao Oriental. Sa provincial level, Biliran Province, programa nila From Garden to Table program. So, ang award nila mag-range from 2 million to 1 million. So, congratulations. Okay. Bakit nasabi ko na imposibleng makamit yung zero hunger? Kasi sa experience natin, yung nakakasunod sa ating vlog, yung charity vlogging, yung tinutulungan nating Talandig 10 City, na dati talagang gutom talaga. Ngayon, malapit na tayong makarating sa zero hunger. Malapit na. Kailangan dito, kung tutukan mo, marami kasing aspeto Kahit tulungan mo, tamad yung tao. Wala kang magagawa sa tamad. Kaya ang ginagawa natin sa mga Talandig, mayroong intervention, una, sinuplayan natin ng pagkain. At the same time, food for work.
dapat may livelihood, magtanim ng sayote, saging, mag-alaga ng baboy, manok, gano'n. Kaya lang dapat i-address mo yung ugali o yung character. Kaya meron tayong weekly na Bible study. Tinuturuan sila sa salita ng Diyos para mabago yung mindset, mabago ang and it takes time bago kasi may mga tao talaga na tamad. Kaya kung tamad ang tao, bigay ka lang ng bigay ng ayuda, pag naubos yung ayuda, gutom na naman. So, yun po ang aking experience. Kaya sontok sa buwan, itong sinasabi nila na it is my dream na walang magugutom na Pilipino sa bagong Pilipinas. Kalokohan yan. Bumaba kayo. Punta kayo sa direct sa mga nagugutom at tignan nyo kung gaano kahirap mag-implement ng ganitong but it can be done. Kailangan lang natutok. Kaya the best na makagawa nito is yung nasa barangay o purok sitio level, kung mayroong mga concerned barangay officials na tumulong, and then buhos ang tulong, yung walang korupsyon, pwede, but it will take time. Hindi yung by 2027 wala nang hunger o pag lang yun para pampapogi sa kanila. But itong mga opisyalis natin ito, nananaginip ng gising, nakatira sa mga aircon na opisina, millions of billions ang pundo nila, samantalang ang mga nasa laylayan itong mga pobre, kawawang kawawa na halos hindi na makabili ng bigas. Ngayon, ibababa nila ang presyo ng bigas, 29 pesos per kilo kuno, kaya lang laon rice, nabubulok na. Anong klaseng pamahalaan itong meron tayo ngayon?